Naglabas ng sabtina ang Senate Committee nitong Martes laban sa pamilyang umano'y ng abuso sa kanilang kasambahay na si LV Vergara sa Occidental Mindoro. Sa pagdinig sa Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, pinunit ni Senator Jinggoy Estrada na may akda ng kasambahay law ang isang hindi permadong papel na naglalaman ng mensahe mula sa mga amo ni Vergara na sina Jerry at Franz Ruiz na tumangging dumalo sa pagdinig dahil sa health issues. Inutusan ni Committee Chairman at Senator Francis Tolentino ang Committee Secretary na ihanda ang kinakailangang sabtina. Ang mga dating employer ni Vergara ay iniimbitahan na dumalo sa pagdinig, ngunit sinabi na sila ay nagdurusa sa mga kondisyong medikal. Isinalaysay ng biktima sa mga mambabatas kung paano ito sinaktan ng mga amo hanggang sa nabulag ito. Anya, inihampas siya sa pader, kaunting mali lamang umano niya ay tinatadyakan na siya at hinahampas ng mga amo. Isinabit din umano siya sa sabitan ng karne. Ginisa rin ang barangay captain na una niyang nilapitan na napagkamalan pa umano siyang taong grasa. Hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng babo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Ito po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Dito sa salaysay nung ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, Hindi napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga. Maniwala ka sa akin. Hinimok naman ni Senator Tulfo ang mga otoridad na magsampa ng kaso laban sa barangay captain dahil sa hindi pagtulong nito kay Vergara. Sa halip ay dumating ang amo ni Vergara upang kunin siya. Inakusahan naman ni Vergara ang kapitan na tumawag sa kanyang amo, subalit mariin namang itinanggi ito ng kapitan. Ayon naman kay panel chairman Senator Francis Tolentino na natutunan nila sa kwento ni Vergara ang mga kakulangan sa pagpapatupad ng Republic Act 10361 o ang 2012 Kasambahay Law na nagpoprotekta sa kapakanan ng mga domestic household worker. Nabigo rin ang Department of Labor and Employment na i-activate ang isang interagency committee kasama ang Department of Interior and Local Government at Social Welfare and Development, Philippine National Police at National Bureau of Investigation para mas maipatupad ang batas. Anya pa, kinakailangan ring itaas ang mga parusa na itinakda lamang sa 10,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Si Vergara at ang kanyang pamilya ay nagsampa ng mga kaso ng serious illegal detention, trafficking at serious physical injuries laban sa kanyang mga amo.